nagsimula, pwede bang batiin niyo muna ng magandang umaga ang inyong mga katabi ng may kasamang ngiti? Tingnan niyo naman. Ilabas ang inyong mga ngiti. Sabi nga ni Irish kanina, kahit kulang ang mga ngipin, tayo po ay umiti at batiin. Batiin niyo din yung mga nasa likod ninyo at nasa unahan ninyo ng magandang umaga. Praise God. Glory be to God. At tayo po ngayon ay so excited. Amen po? Amen! Sino po dito ang pumunta, malayo ka pa lang or kahapon pa lang, excited ka na agad na umating na Sunday? Amen. At excited na din po ang Lord, no, na mapakinggan ninyo ang ituturo ng Panginoon sa umagang ito. And we are so privileged na ito po, tayo ay nakakatayo sa harapan, sa pulpito, because of only the grace of God. At dahil din po yan sa grace na ipinasa po ng Panginoon sa ating mga pastor, pinagkaloob sa ating mga pastor. Palakpakan naman po natin ang ating mga pastor. Kung hindi po dahil sa ating mga pastor, sa kanilang paglilingkod sa Diyos, ay hindi po tayo siksikan ngayon. At hindi rin po tayo ganito kaahalab ng ating mga puso. Kahapon po, I was so blessed kasi sabi ko, Sunday service ba kahapon? Kasi parang lahat ng D1 student ay pinuno yung ating mga mesa. Sino dito ang mga D1 students? Taas ang kamay! Wow! Mga sundalo lang. Lord, pagpapakin mo natin ang Lord sa buhay ng kanyang mga anak. And glory be to God po sa inyong mga buhay. Dahil nakita namin kung gaano kayo kasigasig. Kahit galing kayo sa pagod. Tapos ngayon, umatid pa rin kayo. Sobrang aga pa rin po, ano? At salamat sa Panginoon, sinusustain tayo ng Lord. Amen po? Amen. At palakpakan nga po natin ang malakas sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Saglit lamang po tayong manalangin sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, kagaya po ng mga awitin namin kanina, yes, you are worthy of it all. Ng lahat-lahat ng bagay sa mundo, you are worthy, Panginoon Diyos. Even sa aming pong pakikinig, pag-aaral ng iyong salita sa umagang ito, Lord, ganda hindi namin nagagawa ng dahil lang din po sa amin, Panginoon, but we recognize the Holy Spirit, your move in this place. Kung wala ang banal na Spirito, ay masasayang ang gawain na ito. Kaya hayaan po namin, Panginoon, ang pagkilos mo. Inahayaan namin ang pagpapasakop namin sa aming mga puso, sa inyong ubasan, O Diyos. Makita mo, Lord God, kami sa inyong paanan na seryoso, na talagang nag-aaral, O Diyos, at hindi, Lord God, dumulutang yung aming pag-iisip. We will focus on your word. We will meditate your word sa umagang ito. At hayaan mo, Panginoon, maparangalan ka at maitaas ka. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod, Panginoon Diyos, upang ma-share ang iyong salita ng nararapat at naaayon sa iyong season. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. To you alone be all the glory, the honor, and thanksgiving. This is our united prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ang Lord. Ayan, salamat po sa worship team. Pwede na po tayong makaupo. So, glory be to God. Ang ating pong muling aaralin ngayon. Ano ang title ng ating pag-aaralan? The power of first fruit offerings, Lord. Ayun, hindi sabay-sabay. Isa pa po. Ano po ulit ang ating pag-aaralan? The power of first fruit offerings to the Lord. Amen. Sabi po sa salita ng Lord, everything we do it for the glory of God. Kaya kahit po nagbabasa tayo, even yung pag-upo ninyo ngayon, nakikita nyo ba ang pag-upo nyo ngayon? Is it for the Lord? Even ang pakikinig po natin, lahat ay ginagawa natin for the glory of God. Pwede bang tingnan nyo ang inyong mga paa sa oras ng ito? Tingnan nyo nga yung mga paa ninyo. Nakikita nyo? Tingnan nyo ang inyong mga kamay. Nagagalaw nyo pa ba yan? Amen. And that is by the grace of the Lord. Lahat ng ito ay nagagawa natin dahil sa Panginoon Diyos. Amen. At malinaw sa atin na kaya rin tayo nabubuhay. It's not all about us. Hindi para sa sarili nating pagbibigay ng glory sa sarili. Pero kaya tayo nabubuhay is to give it back to the Lord. Ibigay ang lahat ng papuri sa Diyos. Kaya sa umagang ito, alam niyo po ba habang inaaral po natin ang powerful Word of God, ang powerful na salita ng Panginoon Diyos, ito po yung pinakamalinaw sa akin. Ito yung laging sinasabi sa akin ng Panginoon nung inaaral ko itong salita ng Lord. Ang plano ni Satanas sa iyong buhay ay pahiyain ka, to demolish your spirit, to steal, to kill, and to destroy you. Malinaw po sa atin yon na iyon ang plano ni Satanas. Tama po? Kasi totoo, may Satanas. Pero mas
higit alam natin na may Diyos. Amen. Kaya sa umagang ito, malinaw sa atin, ayaw ni Satan na malaman mo itong mga bagay na ito, the keys to the kingdom, dahil ayaw po niyang magtagumpay ka sa Panginoon. Malinaw po. Paliban tapikin mo yung katabi mo, kapatid. Kilala mo ba si Satan? Ayaw kanyang magtagumpay sa Lord. So malinaw po sa atin na while we worship the Lord, we recognize meron ding Satan na may plano para to steal, to kill, and to destroy us, to demolish us. Pag sinabing demolish, share nga po ni Pastora sa worship team, to demolish, walang ititira. Ang bahay, di ba? For example, ang isang tahanan, pag demolish, may natitira po ba? Wala. Kahit ano yan, kahit bakal man yan, wala pong ititira. And it is but very important for us to hear, to meditate God's Word, and to apply lahat ng katuruan ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, lahat. Lahat pala. Sabihin mo ulit sa kabila, hindi pala tayo pwedeng mamili. Hindi niyo po sinabi. Isa pa po, hindi pala tayo pwedeng mamili. Ibig sabihin, lahat ng katuruan ng Panginoon, nais po ng Lord na susundin natin yun. And if we hear God's Word, but only obediently listen when it is convenient, tapos po tayo. Kapag convenient lang sa atin, for example na lang po, ang pag-attend sa church. Ang pag-attend sa church, minsan, nagdadalawang isip ka pa, naku, walang masakyan. Naku, malayo yung bahay ko. Naku, wala na pala akong gas. Minsan maraming dahilan, di ba? But, ano man ang mangyari, convenient man sa atin o hindi, tinan mo yung katabi mo, narito siya ngayon. Amen. And that is all by the glory of God and by the grace of God. Dahil lang din sa lakas na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. And this teaching po about first fruit. First fruit pa rin po ang ating pag-uusapan. Sino dito sawana sa first fruit? Ay, wala. Wow, praise God. Palakpakan naman natin ang Lord dahil wala pang nagsasawa sa katuruan ng Panginoon Diyos na first fruit. Itong teaching na to ay tinuturo po sa unang buwan ng lamang po ng taon. This January lang. Hindi siya ituturo sa mga susunod pang taon. At bakit po ba importante na i-emphasize natin ang katuruan na ito? Dahil kung hindi po ito ituturo sa mga tao, number one, tinuturuan mo silang sumuway sa Diyos. Pag hindi ito tinuro ng mga pastor, ng mga leader, tinuturuan mo pala namin kayo na sumuway sa Diyos. Pangalawa, tinuturuan mo silang magnakaw sa Diyos. Pangatlo, tinuturuan mo silang maging ganun pa din ang kanilang mga buhay. Kapag po hindi ito itinuro at ipinalinaw sa bawat isa sa atin, yung buhay natin noon ay magiging ganun pa rin. So, malinaw po sa atin ngayong umaga, bakit natin pinag-aaralan ng first fruit? Amen po? Sino dito yung una niya napakinggan? Let's be honest. Sino dito yung una niya napakinggan parang nahirapan siyang tanggapin? Amen. Praise God. May nagtaas ng kamay. Malinaw. Minsan ang hirap pong tanggapin ang katuruan na ito. Tama? Kasi bakit? Ano ang kahinaan ng tao? Ang kanyang pangangailangan. Ang kanyang kayamanan. Bakit, Lord? Bakit ko naman ibibigay sa iyo lahat? Pero ngayong umaga, mas magiging malinaw po sa atin bakit natin ibabalik ito sa Panginoon. Amen po? At ngayon, pahahalagahan po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos, the power of first fruit offerings to the Lord. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Meron po akong mga ilang bagay. Actually, ilang araw na akong kinakabahan na ituro itong katuruan na ito. Noong Thursday, dinil ako ng Panginoon Diyos at nagpapasalamat ako sa Lord. Sabi sa akin ng Panginoon, when you are teaching my word, and my word has power, wala kang dapat ikatakot. At ako po, hindi ako natatakot kung may masaktan, kung may matamaan, kung may makorek. Because that is for us. Para sa atin din po yun. At sa umagang ito, ang prayer ko kung paano kayo nakatingin sa akin, kung paano kayo nakafocus sa akin, mas mag-focus po tayo sa salita ng God. Alam kong maganda ako. Pero huwag kayo masyado. Huwag kayo masyado. Amen. Sige, iwan yung aking asawa. Salamat sa Panginoon. Opo, pero mas mag-focus tayo sa Word of God.
Amen po. Later, may ipapabasa ko sa inyo kasi kailangan nating mabasa at mahimay yun. Una, na pinapaalala po sa atin ng Lord, God wants us to bring into a place of abundance. Wow! That is the power pala of first fruit offerings. Bakit mo naman nasabi yun, Ate Maika? Pag-aralan natin, balikan pa rin natin ang salita ng Lord. Deuteronomy 26, verse 1 to 3. Alam niyo yung binabasa ko siya, sabi ko, bakit ko binasa yung English? Mas maganda pa rin pala talaga sa Tagalog. Sabi po doon, kapag, samahan niyo po akong basahin at kung may mga Bibles kayo, pwede niyo pong ilabas. Atin pong gamitin ang ating mga Bibles. Sabi doon, kapag nasakop na ninyo ang lupain ibibigay sa inyo ni Yahweh at matiwasay na kayong naninirahan doon, kumuha kayo ng unang bunga ng inyong pananim. Ilagay ninyo iyon sa isang, tama po, basket at dalhin sa lugar na pipiliin ng Diyos ninyong si Yahweh na kung saan ay sasambahin ang kanyang pangalan. Harap kayo sa paring nakatalaga roon at inyong sasabihin, kinikilala ko ngayon sa harap ni Yahweh na ako'y nakarating na sa lupaing ipinangako niya sa aming mga ninuno. Ang prayer ko po sa umagang ito, mas maintindihan natin to. Amen po? Sabi po dyan, una, kapag nasakop na ninyo ang lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, when you come into the land, sabi sa English, ito pong mga words na ito ay pinapresent ni Moses. Sino nakakilala kay Moses? Amen. Kilala po natin si Moses. Ipinapresent niya ito. Sinasabi niya ito sa mga Israelites as they come sa lupain ng Moab. Okay? So malinaw po sa atin yan. Bago pa po ito sila makapunta sa Promised Land. Okay, so malinaw. Kanino sinasabi sa mga Israelites? Isa pa po. Kanino ulit sinasabi sa mga Israelites. Gising-gising. Opo, ano? Ulit, kanino sinasabi sa mga Israelites bago pa sila makarating saan? Promised Land. Wow, nakikinig. Very good. So, bago pa man makarating ang mga Israelites sa Promised Land, sabi na agad ng Panginoon, kapag nasakop na ninyo ang lupain ibibigay sa inyo ni Yahweh. Wow! Nasakop na nyo ang lupain ibibigay ni Yahweh. Ang sarap pala nung ganung pangako, no? Meron ba sa inyong nangako na alam nyo na, okay, sure ako na mangyayari yan? May boyfriend ka, may asawa ka, pangako sa'yo. Pangako ko sa'yo, magde-date tayo mamaya. Pero hindi natuloy. Ang tao kasi, nababali ang pangako. Ang tao kasi, ang lakas ng amen, ng isa. Ang tao kasi, paiba-iba. Pero ito, alam nyo, napakaganda ng salita ng Diyos. Ang Lord, ang Panginoon, hindi siya nagbabago-bago ng pangako niya. At kung sinabi niya to, kapag nasakop na ninyo, ang lupain ibibigay sa inyo, ibig sabihin, ibibigay ng Lord. Ang Lord ang nagbibigay. Amen. Pangako niya yun. Anong ang gagawin? Sabi doon, at matiwasay na kayong naninirahan doon. Kumuha kayo ng unang bunga ng inyong pananim. The first fruit. Sa English, sige, basahin natin. And it shall be, when you come into the land which the Lord God is giving you as an inheritance, wow, tagapagmana, and you possess it and dwell in it, that you shall take some of the first of all the produce of the ground, which you shall bring from your land, that the Lord your God is giving you. Alam niyo, sabi ko nga, no, ito pa lang yung inaaral ko, di ba po, Pastor? Sabi sa akin ni Pastor, baka dito pa lang, baka magtagal ka na. Kaya mo ba ituro ito lahat? Titignan po natin, ano, orasan niyo po ako kung kaya niyo ako orasan. Pero sabi doon, which you shall bring from your land that the Lord God is giving you. Yung mga possessions natin, mga kayamanan natin, na ibabalik lang din natin sa Panginoon sa form ng first fruit, si Lord din ang nagbigay sa atin. Malinaw po? Amen. Sabi dyan, yung land na ito, the Lord your God is giving you, sa Kanya din mismo galing. Grabe, no? Grabe yung thinking ng Panginoon. Ako din, alam niyo po, nung isang araw, iniisip ko, medyo nag-science ako, eh. Tinitingnan ko yung gaano ba kaliit ang tao.
nung nakita yung atmosphere, galaxy, na-imagine niyo po, galaxy, yung sa labas pa po ng Earth, alam niyo ba, para tayong hindi lang tayo parang dust. Hindi lang tayo parang, alikabok. Nakita na kayo ng alikabok, di ba? Anytime po, pwede kayo makakita dyan. Nakita na kayo ng alikabok, di ba? Amen. Mas maliit pa tayo doon. At minsan, napagdadamutan pa natin ang Lord. Kinariin niya tong mundong ito. Tapos ikaw, mas maliit ka pa sa alikabok sa paningin niya. Kung atin lang pong titingnan. Pero minsan nagdadamot pa tayo sa Panginoong Diyos. Kayang-kaya i-offer sa atin ng Lord lahat-lahat. Amen. Hindi pa po ito tapos, no? Basahin po natin. Ilagay ninyo iyon sa isang basket at dalhin sa lugar na pipiliin ng Diyos ninyong si Yahweh. Hindi ikaw ang magdidesisyon kung saan mo ilalagay yan. Amen? Mahina. Isa pa po, hindi ikaw ang magdidesisyon. Sino nagdidesisyon? Ang Lord. May tanong po ako, kapag kayo ba nagdidesisyon, nagtatanong kayo sa Lord? Lord, ito po ba okay ba to? Lord, ito po bang gagawin ko na aayon sa kalooban mo? Sino po ang ganun dito? Amen, diba? At kapag nagtatanong tayo sa Panginoon ng mga desisyon natin, ng mga ginagawa natin, nagiging prosperous, nagiging mapapagpala, nagiging abundant. At itong instruction ng Lord, sabi niya, ilagay ninyo iyon sa isang basket at dalhin sa lugar na pipiliin ng Diyos ninyong si Yahweh. Sabi po dito, na kung saan ay sasambahin ang kanyang pangalan. Haharap kayo sa baring nakatalaga roon at inyong sasabihin, kinikilala ko ngayon sa harap ni Yahweh na ako'y nakarating na sa lupang ipinangako niya sa aming mga ninuno. Ngayon, kanino ibibigay ang first fruit? Mahina po, kanino? Sa pari, sa pastor. Okay, so again, ang first fruit po, ang ating pong mga kayamanan, kanino galing? Sa Lord. Itong mga possessions na to, lahat-lahat sa atin ay galing sa Panginoon. Ang instruction ng Lord sa atin, anong sunod? Anong sunod na instruction? Haharap kayo sa pari. Haharap sa Panginoon Diyos. Tama po? At aalamin kung ano ang gagawin doon. Dadalhin niyo ang inyong mga unang bunga ng inyong pananim. Ibig sabihin, unang bunga ng inyong pagpapagal. Unang bunga ng inyong pagpapakapagod. Yan ay ibabalik niyo sa Panginoon. O di ba, masakit agad. Di ba, Tay Obed? Kanina naging honest si Tay Obed, sabi niya, masakit nung una ko napakinggan. Kasi totoo nga naman, ang dami nating pangangailangan. Totoo nga naman, ang dami nating needs sa buhay. Pero, alam niyo po ba yung assurance? Nung sinasabi dito ng Panginoon, they had assurance na wala pa man sila sa lupang pinangako ng Panginoon Diyos, nandun na agad yung pagpapala ng Panginoon para sa kanila. Amen po. At gusto niyo bang maranasan yun, mga kapatid? Amen. Amen. At kung gusto natin maranasan yun, ano yung panghuling instruction? Kanino ibibigay? Sa pare o sa senior pastor. Ngayon po pag-aaralan natin. Isa pa po sa nakita ko dito, na pinapakita ng Panginoon habang binabasa natin, yung una, sa una pa lang po tayo, your preparation to offer to the Lord is very important. Ang preparation mo para mag-offer sa Lord is very important. Tama po? Sino dito ngayong taon lang nakarinig about first fruit? Sige po, taas ang kamay. Ngayong taon lang nakarinig about first fruit. Yan. So, dahil napakinggan na natin siya ngayon, meron ka pang buong taon. O kaya sa mga susunod na mga panahon na ikaw ay kunyari makakabagong trabaho, i-offer mo yung first fruit mo sa Lord. So, may panahon ka pa. Ibig sabihin, may panahon kang maghanda. So, pwede ba tapagin mo yung katabi mo, kapatid? May panahon kang maghanda. Ayan, so preparation ay pinaka-importante din po sa harapan ng Panginoon Diyos. Pinaghahandaan mo dapat ito. Hindi ito basta-basta mo na lang ibinibigay. Sabi nga po sa katuroan before ni Brother JB, pinag-pray mo ito. Lord, ito po yung akin pong ikakaloob sa inyo, ibabalik sa inyo. Pinrepare mo maigi yung Panginoon. Ito po, kayo po ang magpapaalala nito, Panginoon Diyos. So maganda, handa din po tayo. At hindi lang yung handa physically, hindi lang handa yung finances na yon, handa din po yung ating mga puso.
At isa pa sa pinapakita sa akin ng Lord, yung kahandaan natin sa pagmamanage. Amen? Sa pagmamanage. For example, alam mo, napapasok na ang susunod na taon. January na. Tama? Kapag ba December ang gagawin mo, hindi ka maghahanda? Maghahanda ka. Kasi nga, ibibigay mo yung first fruit mo eh. So, ang mangyayari, December pa lang naghahanda ka na agad to manage your finances. Hindi ka maghahanda. Sige po. Minsan mawala pa siya. Hindi mo gagastusin ang iyong mga pera sa mga walang kabuluhang bagay. Amen? Amen? Isa pa po, hindi mo gagastusin ang pera mo sa walang kabuluhang bagay. Sa bagay na hindi mag-honor sa Lord, December pa lang. So you will manage your finances also well. Kailangan inaayos mo din pala ang paghahanda mo sa pera mo. Para sa January, ready ka. Malakas ang loob mo for first fruit. Amen? So yun po ang gustong mailagay din sa atin ng Panginoon. Meron ka rin preparation, meron ka rin discipline. So balik na po tayo. Sabi dito sa instruction ng Lord sa Israelites, kung mapapansin po natin na sinabi ng word ng Lord, and you shall go to the one who is priest in those days. Ibig sabihin, hindi pa po nangyayari ang pagsakop sa promised land, yet pinaalalahanan na agad sila ng Panginoon Diyos when the time comes. Pag dumating ang panahon na nandun ka na sa promised land, you will bless me through the priest. Amen? So ngayon po, number 2, what you give to God, you give it to the senior pastor. Alam niyo maraming questions about this. Sino dito binasa yung assignment ni Pastor na Numbers 18? Nagawa niyo po ba? Ay, si Nanay. Wow, praise the Lord. Palakpakan naman natin ang Lord. At binasa ni Nanay ang Numbers 18. Ngayon, medyo hihimay-himayin natin siya. At ang gusto ko pong mangyari, sa umagang ito, buksan natin yung pag-iisip natin at ang ating mga puso as we hear the Word of God. And if you want to learn the pattern of how the Lord do things, kung paano ba Lord, paano bang instruction mo? Kasi di ba po ang mga pastor, hindi naman sila basta-basta kumikilos lang. Ang mga leaders, hindi naman basta-basta ang decision nila. Kailangan nasa scripture. Kailangan nasa Bible. Talaga ba? Ate Maika, meron ba sa Bible nan kung paano mag-handle ng finances? Meron po. At sa pag-aaral po ng mga ganitong bagay, hahanapin po natin yung law of first mention. Yung unang na-mention sa Bible. Ito po ay natutunan ko din po kay Pastor Wilbert. Praise God kay Pastor Wilbert. Nung kami po ay nag-seminar. Law of first mention. Ano bang unang na-mention sa Bible regarding sa ganyang mga pag-uusapan? So, ngayon po, pag-aaralan po natin ang Numbers 18. Pwede po bang buksan nyo ang inyong mga Bible? At basahin po natin dito sa Tagalog. Numbers 18 po tayo. Ayan. Okay, sabay-sabay po tayo magbabasa. Mga kapatid, ready po? Malakas lapat ang pagbabasa at sabay-sabay ha. 1, 2, 3, go! Sinabi ni Yahweh kay Aaron, ikaw ang iyong anak na lalaki. At ang lipi ni Levi ang may pananagutan sa lahat ng gawain sa tondang tipanan. Ngunit sa mga gawain ng pari, ikaw at ang iyong mga anak na lalaki lamang ang mga ngasiwa. Ang mga kamag-anak ninyong mga Levita ang tutulong sa iyo at sa iyong mga anak sa inyong paglilingkod sa loob ng tondang tipanan. Subalit, hindi sila lalapit sa altar o sa alinmang sagradong kasangkapan sa loob ng santuaryo. Kapag lumapit sila, kayong lahat ay mamamatay. Next. Liban sa kanila ay wala kayong ibang makakatulong sa anumang gawain sa toldang tipanan at wala rin dapat lumapit sa inyo roon. Next. Sabay-sabay. Ikaw lamang at ang iyong mga anak na lalaki ang gaganap sa mga tungkulin sa toldang tipanan at sa altar upang hindi ako muling magalit sa sambayan ng Israel. Next, mas malakas. Ako ang pumili sa mga kamag-anak mong Levita upang makatulong mo sa mga gawain ito. Handog ko sila sa inyo para maglingkod sa akin sa toldang tipanan. Next. Ngunit ikaw lamang at ang iyong mga anak na lalaki ang maghahandog sa altar.
sa datong kabanal-banalan Tungkulin ninyo ito. Sige po, pause muna tayo dyan. Ang atin pong pinag-aaralan ngayon ay Numbers 18. Ang Numbers 18 po ay nahahati sa dalawang katuruan. First, the duties and responsibilities ng priests at ng Levites. Yung first 7 verses. Yung second, the Lord shows how to resource or support the priests and the Levites. Ayan. So, itinuturo ng Panginoon ang duties and responsibilities ng priests and Levites, and the Lord differentiate. May pagkakaiba ang ginagawa ng mga pastor, ng mga priests, at ang mga Levites. So, kapag dating sa verse 8 hanggang dulo, the Lord shows how to resource or support the priests and the Levites. Ito pong church natin, paano ba ito nag-ooperate? Paano tayo nakakabili ng mga ganitong bagay? Paano tayo nakakabili ng mga electric fan, ng mic? Paano po? Dahil lang din po sa atin po mga tithes, offerings, first fruits. Amen? Kaya tayo nagkakaroon ng mga ganitong bagay. At kahit yung upuan ninyo, pwede ba hawakan yung upuan ninyo? Kabilang po yan. Ngayon, kung wala tayong i-offer, makakaupo kaya kayo? Hindi po. Pwede po siguro nakatayo kayo, mga 3 hours tayo nakatayo, di ba? Ngayon, kung wala tayong gagamitin, kung walang Pag-inilig at pag-inintindihan niyo ba ako ng maayos? Hindi. So, ibig sabihin, itong mga bagay na to ay importante. Importante itong mga bagay na to. At ngayon, yan, sige. The question is, bakit masyadong detalyado sa Numbers 18 ang usapin ng paghawak ng resources ng temple? Bakit po ba detalyado? Because if you will go back 2 chapters before this, bago po itong Numbers 18, ang tindi po ng pangyayari that lead to the slaughter or pagkamatay ng 14,950 because wala silang order. Dahil walang kaayusan. Ha? May namamatay pala dahil walang kaayusan? Opo. Dahil sa hindi pagsunod. Dahil gusto nila masunod yung gusto nila. Di ba pinag-aralan din natin yan last week? Dahil walang order, 14,950 kasama yung nilamon, ng lupa. So, ibig sabihin, importante pala sa Panginoon na may order at walang rebellion. Sabihin nyo nga po, walang rebellion. Ako po, I don't know ha. Hindi ko naman po alam kung may nakakaramdam ng yung paghihinagpis at galit o puot kapag ganito yung mga i-share sa unahan. Pero, minsan kasi, sa ibang churches, wala dito, amen? Sa ibang mga churches, nakakaranas po sila na yung mga congregation, tinatanong, bakit siya yung may hawak ng pera? Bakit siya yung may hawak ng kaban? Bakit sa pastor ibibigay? Bakit ganun? Napapatanong. Minsan nagwa-question. Pero dito po, mas mahihimay-himay natin, bakit ba sa pastor ibibigay? This is a very serious matter kasi po mostly, marami talagang simbahan ang nawawatak o nasisira dahil lang pag pinag-usapan ng finances o pera. Hindi nga lang po church kahit kayo mismo. Sa mga kamag-anak, tama? Amen. Maghatian na ng lupa. Talaga namang dapat talaga pag-uusapan pa, magkikita-kita tayo dito. Dapat pantay-pantay ang hati ng lupa. Walang lalagpas. Sa pagbabayad na nga lang po ng mga utang, minsan nasisira ba yung mga ibang tao sa inyo? Tama? Ay, naku, iba talaga itong lalaking to. Hindi talaga siya nagbabayad ng utang. Ay, naku, iba talaga itong lalaking to. Hindi talaga siya gumagastos. Kahit pang kape man lang. Amen. Uy. Minsan, nasisira po ang tao sa atin dahil saan? Sa pera. At ngayong umaga na ito, ayaw po nating mailagay sa inyong kaisipan ang ganitong kaisipan, ang rebellion. Dahil ayaw po ng Panginoon ng ganitong klaseng spirit. So, ang church po ay hindi pwede mag-aral ng church finances if hindi po malinaw sa atin ang Numbers 18. So, kapag wala po tayong understanding dito, maraming butas, maraming pwedeng ilabas na butas sa pangangasiwa natin ng finances. Tama po? Amen. So, sabi po dyan, dun sa mga dulo, sa mga dulong part ng Numbers 18, if you do
you will die. Kung hindi mo sinusunod ang kautusan ng Panginoon Diyos, you will die. Meaning, if we violate the principle of the Lord, there is a consequence. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, may consequence. Consequence. So malinaw sa atin, we must obey the principle and the law of the Lord. At hindi po sinabi ng Lord dito that I will kill you. Napapatayin kita. Pero ang sinabi ng Lord dito, you will die. Nakita niyo ba yung pagkakaiba nun? Hindi sinabi ng Lord, napapatayin kita. Hindi. Ang sinabi ng Lord, you will die. Ibig sabihin, seryoso ang Panginoon. Seryoso siya sa kanyang kautusan. So, ngayon po, nung pinag-aaralan natin to, sino ba yung kinakausap ng Panginoon sa Numbers 18? Sa first 7 verses, ang kausap po ng Lord ay si Aaron. Ayan. And to this day po, ang nire-represent ni Aaron ay ang senior pastor. Sino ang ating senior pastor? Pastor Sunny. Hindi nyo kilala. Ulit, sino ang ating senior pastor? Pastor Pastor Sunny. Sunny. And that time, si Aaron at si Pastor Sunny ay iisa ng role. O ngayon ha, may mga privileges ang mga pastor. Amen. Pero mamaya, makikita ninyo, mas malaki pa pala ang accountability ng pastor. Kahit may mga ganitong privileges. So, pag-uusapan po natin si Aaron, siya yung senior or church pastor. Senior pastor of the church. Ang Levites po dito, ang kanilang designation is to assist, makatulong ng pastor, to assist the priesthood. At ngayon po, pag-uusapan natin, ihimay-himayin natin, ayan. The family, doon na po tayo, the family and his relatives, mga kapamilya ni Aaron, are the ones who are responsible for the work in the sanctuary. Sila ang responsable sa mga desisyon, sa mga gagawin, sa templo, sa sanctuary. At kung sa panahon ngayon, ang ating pong pastor yun, ibig sabihin, responsable si pastor. May pananagutan si pastor. Amen? Amen. Balitin niyo yung katabi niyo. Ay, may pananagutan pala sa'yo si pastor. Sige po, sabihin niyo, kapatid! May pananagutan sa'yo si pastor. Ang lakas natin, ang dami natin. Sa atin may pananagutan yung pastor. Biruin niyo, paano nalalaman ng pastor na kayo may problema? Paano nalalaman ng pastor na kayo dapat puntahan, ipanalangin? Ang dami natin. Grabe yung grace ng Lord, pinaparanas sa pastor yung lakas na pinaparanas ng Lord sa mga pastor. Amen po? At kung ako ay leader lamang po, hindi ko kaya yan. Ang pastor, iba ang powers ng mga pastor natin na pinagkaloob ng Panginoong Diyos. And the family and his relatives are the ones responsible for the work in the sanctuary. Mababasa po natin yan sa verse 1 and verse 6. Pangalawang, only his family is designated as priests to work in the holy and most holy place within the sanctuary. Irish, patingnan natin yung meron dyan picture ng tabernacle. Papakita natin sa ating mga congregation para malinaw sa kanila. So, dito po makikita natin ang itsura ng tabernacle. Ang tabernacle po ay composed of 3 major components. Ang outer courtyard, holy place, at holy of holies. So, ang ibig sabihin po, ang mga pastor at ang kanyang pamilya, ito po ang kanyang dapat po pagtuunan ng pansin. At sila lang po ang pwede po dito. Pagdating po dito, hindi pwedeng makapasok ang mga ibang Levites. So, malinaw sa atin, hanggang dito lang sila. Dito sa dalawa ay ang mga pastor at ang kanyang pamilya, kanyang angkan. So, violating God's instruction about the separation of duties and responsibilities of the priests and the Levites will bring destruction within their camp. Ibig sabihin, kung may makialam sa desisyon ng pastor, masisira ang taong yun at mamamatay. Scripture? Nasa scripture po, you will die. Kapag nakialam ka sa desisyon ng pastor, minsan napapatanong ka, di ba? Bakit kaya ganun yung desisyon ni pastor? Grabe naman si pastor magdesisyon. Nasa hotspot pa na, nasa pala ang mga pastor ngayon. Minsan napapatanong niya isip mo, ay, bakit naman ganun siya magdesisyon? Parang babasta-basta naman yung desisyon. Hindi po.
Pinapanalangin po yan ng pastor. Pinagpe-pray po yan. At kapag pinakailaman natin ang desisyon ng pastor ayon sa salita ng Diyos, we will die. So malinaw sa atin, kailangan hiwalay at alam natin yung duties natin at alam din ng mga pastor ang kanilang mga duties. Amen po? So the priest must be the one who should authorize a Levite needed to assist him in his priestly duties. Bakit ba may pagkakahiwalay? Because our God is a holy God. Amen? Our God is a holy God. Amen? Amen. At ayaw ng Panginoon Diyos na mabahiran ng kung ano mang kasalanan at kung ano mang pagkakamali ang kanyang templo. Kaya nais ng Panginoon, there is order. So, sabi diyan, the priest must be the one who should authorize a Levite. Kapag sinabi na ng pastor sa'yo na oo, kailangan ko na ng tulong mo, tsaka kakikilos. Na oo, sige, ikaw ang bahala dito, tsaka ka pupunta. Ang priest po ang may kakayanan. Mababasa po natin yan, verse 4 to 5. So the work of a priesthood is a special privilege given to Aaron and his sons. Ito pong work na ito ay special privilege. Pag sinabi natin special, bakit special? Kasi ay order ito ng Panginoon. Amen. Order ito ng Lord sa kanila. Kaya ito special. Those people who tried to become the priest, yung mga tao na pinipilit nila na maging pastor, but is not called to do that work, will surely suffer serious consequences. Verse 7, pwede mong basahin natin ang verse 7? Sa Tagalog po yan. Ngunit ikaw lamang at ang iyong mga anak na lalaki ang maghahandog sa altar at sa dakong kabanal-balalan. Tungkulin ninyo ito. Ikaw lamang ang pinagkalooban ko ng tungkulin ito. Sino mang makialam sa iyo tungkol sa mga sagradong bagay ay dapat patayin. Mga sagradong bagay. Ang magdidesisyon lamang po ay ang pastor. At kung sino man ang magdidesisyon maliban sa pastor, anong dapat gawin? Patayin. Grabe. Ngayon ba, magagawa ba natin patayin? Hindi naman di ba? Pero grabe itong kautusan ng Lord. Ibig sabihin, seryoso siya. Seryoso siya at mabigat sa Panginoon. Yung pagbibigay ng honors sa mga pastor. Yung pagbibigay ng respeto sa mga pastor. Amen po? Amen. So, dire-diretso na po ako, no? Sabi po dito sa salita ng Lord, God doesn't allow lawlessness. Ayan. Rebellion is the fruit of lawlessness. Di ba ang mga batas, for example, may nakalagay na nga na bawal tumawid dito. Pero may nakikita pa rin kayo, may tumatawid pa rin. O kaya, nandito na nga yung tawiran. Isang araw nakita kami nila Irish, nasa kalsada kami, bumabiyahe kami. Ito na yung tawiran. Dito pa rin siya tumawid. Sabi ko, bakit talaga ganito ang mga tao? Bakit talaga ganito sila mag-isip? Anong pwede mangyari doon sa taong yun? Pwede siya? Masagasa. Mabangga. Pwede maaksidente. Eh kayo ba? Nandiyan na nga yung, anong tawag doon? Overpass. Overpass. Saan kayo tumatawid? Kalsada. Saan? Kalsada. Sa kalsada. Kasi ay wala naman. Wala namang nakakakita. Ay wala namang mga sasakyan. Sa simpleng bagay na yon, hindi na tayo sumusunod. Eh paano pa sa salita ng Lord? Hallelujah. Pagtawid lang sa tawiran, hindi natin magawa. Sino natin sa inyo na? Di ba po? So, ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon may order. Sabihin nyo nga, gusto ng Lord, Gusto ng may Lord. order. May The order. purpose of the law is not to restrict us. The purpose of the law is to bring order. Kasi kapag walang order, Grace, Wala din mic. mic. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. O, kung walang order, kung walang mag-aabot ng mic, wala tayong mic. Ayan, nawawala-wala siya. Pero thank you, Lord. Gising pa po ba ang lahat? Amen! Pahalugin niyo yung katabi niyo. Gising ka pa ba? Okay, gising pa. Again, the purpose of the law is not to restrict us. Hindi lang para pagbawalan ka. The purpose of the law is to bring order, kaayusan.
Kaya may mga ganitong batas. Lawlessness brings chaos. Sabihin nyo nga po, chaos. Chaos. And the Lord hate that spirit. Ayaw ng Panginoon. Praise. Ayaw ng Panginoon ng ganung klaseng spirit. Gusto ng Lord. Check. Okay po. Okay lang. Pwede namang kahit wala. Okay, kahit wala. Amen. Okay, kahit wala. Makikinig pa rin kahit walang mic. Amen. Patuloy pa rin po tayo. So, ang purpose ng Lord sa atin is to bring order. At ayaw ng Lord ng chaos. Paano kung dumating kayo dito? Dumating kayo dito kasi hindi nyo alam kung saan kayo uupo. Hanggang matapos yung service, nakatayo ka dun sa gilid kasi wala namang ushering na nag-a-assist sa'yo. Ang gulo. Pag uwi mo, ayaw mo na umatid sa church kasi ngalay ako doon, 3 hours ako nakatayo. Check. Yun, praise God. Palakpakan mo natin ang Lord! Lakas naman bigla ito. So, gusto ng Panginoon ay magkaroon ng order. The orders are given to the senior pastor na binibigay ng order ng Panginoon is so special dahil ito nga ay galing sa Panginoon Diyos. And God appointed Aaron to be in charge of all holy offerings given by the people to God. Ang pangangasiwa po ni Aaron sa tithes and offering and many offerings given by the, 11 tribes. Biruin niyo 11 tribes. Pangungunahan niya yung 11 tribes na yun. Tayo parang isang tribo pa lang tayo, di ba po, Pastor? O baka mas kulang pa nga ito eh. 11 tribes, yung pangungunahan niya, malaki po yun. And Aaron must be sure to be faithful in implementing God's instruction para hindi mapariwara ang pananalapi sa loob ng simbahan. Kailangan malinaw yun kay Aaron at kay Pastor din. Amen? There are so many churches po today that thinks if we are part of the board, if we are part of the leadership, ay meron kang pakialam or may say ka pagdating sa paglalagakan ng finances. May mga ganito pong churches na dahil ay part ako ng core, ay part ako ng leadership, naku dapat may say ako kung saan natin ilalagay yan. Naku dapat ito ang muna, ako ang pakinggan ninyo. Paano po ang mangyayari kung lahat po tayo dapat may say? Bigla si Ate Shamir tumayo, naku hindi dapat sa pastor. Kasi nainabong, hindi! Dapat sa mga tao! Wow, nagwelga. Tapos biglang tumayo si Nay Norly, hindi! Dapat sa akin! Ay, kinay na nalubunta. Kung lahat tayo, may mga say, sino ang ending? Sino masusunod? Yung malakas yung boses, ang masusunod po yung mga palaban, yung parang matalino, yung madaming alam. Tama? Kasi maraming say eh. Kung mahina ang pastor, baka po sumunod ang pastor. Eh, ang lakas naman ho ng loob natin na pasunodin ng pastor. Eh, sabi sa scripture, ang pastor ang mangunguna. Amen po? So, the only way for us to think the kingdom way ay yung pagtuturo po ng mga pastor sa atin ng mga ganitong klaseng biblical principles. At if walang scripture providing or saying na ang board o mga elders o mga core at ang ibang mga leaders ang magdidesisyon or lalagakan ng finances, kung wala sa scripture, sige po, pakitaan niyo ako ngayon. Kung yan ay nasa scripture, we will approve of it. Kung yan ay nakalagay sa Bible, susundin natin yan. Pero dahil wala po nakalagay sa Bible, ito po yung susundin natin. Yung kautusan ng Lord. Amen po? Amen? Palakpakan nga po natin ang Lord. Ngayon po, kung may isa man po sa atin na sobrang stubborn after ng teaching na ito at gumagawa pa rin ng kanyang sariling paraan Sa sarili niyang kagustuhan or sa sarili niyang way, that man, check. If mawala man po, okay lang. Kung mawala. Kung ang tao pong yun ay gumagawa pa rin ng sarili niyang paraan o sarili niyang kagustuhan, that man is not part of the church. Pwede bang tingnan niyo yung katabi niyo? Parte ba yan ng church? Amen? Nakakatuwang mo ba yan? Nakakatulong mo ba yan? Sa church finances ba? Nakakaagapay yan? Ano pong sagot? Hindi niyo alam. Hindi kayo sure eh, syempre. Pero ang prayer po natin, wala ni isa man sa atin na maging stubborn.
Ang prayer po natin, walang iniisa man sa atin ang magpumilit ng sarili niyang kagustuhan. Alam niyo po, kapag may isa sa atin ang pumilit ng sarili niyang kagustuhan, that man or that person will be out of this church. Kasi hindi niya matatanggap yung katuruan ng Lord. Kaya ang tinuturo na naman ng Scripture. Hindi naman po ako nagtuturo base lang sa emosyon. Ito po ay galing sa salita ng Lord. At kapag nagkaroon man, kahit katiting po ha, ito, ano na to, instruction ng Lord. At kahit katiting man, nagkaroon ka sa puso mo ng doubt, ng pagtatanong regarding sa bakit napunta ito sa pastor, correct yourself. Agad-agad. Itama mo na agad yung sarili mo. Ikaw pa lang, sa'yo pa lang, ako si Eton, ako ay anak ng Diyos, hindi ako dapat dito mag-isip. Amen? Amen. Sino po dito ang makaisip pa lang ng gano'n, i-correct na yung sarili niya? Amen. Amen. Palagpakan nga po natin ang Lord. Amen. Again, God appointed Aaron to be in charge. Tama po? Now, hindi ibig sabihin nun na siya na po ang magtatago ng pananalapi ng simbahan. Hindi na po ibig sabihin na si pastor po ang magtatago ng pananalapi ng simbahan. Yung mga nilalagay po natin ng tithes and offering dito, hindi siya ang magtatago ng tithes and offering. The senior pastor, ang mga administer or may final say sa kung paano po gagamitin. And the senior pastor, ang pastor, must see to it na ano man ang gagawin sa finances, it is according to God's instruction. So, again, kung tayo may dapat gawin, may pananagutan ng pastor. Sa kanya kasi siya ang bahala kung saan ilalagay po ang mga ganitong bagay. Amen po? So, the portion of the priesthood is different from the portion of the Levites. Ang portion ng priesthood or ng ating mga senior pastor, different pa po sa portion ng mga Levites. Consecrated offerings. Dati po, during their time, araw-araw po may kinakatay na hayop. Noong unang panahon, araw-araw may kinakatay na hayop. At yung mahalagang parte ng karne, o yung most expensive part, hindi po sinusunog yan. Ibinibigay yan sa pastor. Ibinibigay sa pari. Ibig sabihin, yung offering na yon ay, ang tawag doon, consecrated offerings. Binibigay sa pastor. Isa pa po, great offerings. Mababasa niyo din po yan. Kapag, di ko na po babasahin lahat, balikan niyo po maigi. Great offerings. Kapag anihan na, yung unang ani ay hindi po para sa Levites. Yung first fruit ay hindi po para sa Levites. Ito ay para sa priest. Yung sin offerings, meron palang sin offerings. Basahin nga po natin sa verse 9. Verse 9, balikan natin. Check. Ayan. Hindi ko pala papagod, be. Parang nakailang balikan na dito sa akin. Sige po, balikan po natin ang verse 9. Sabi po dito, ay sige po, basahin ko sa verse 8. Sinabi ni Yahweh kay Aaron, ipinagkakaloob ko sa iyo ang lahat ng natatanging handog ng mga Israelita bilang bahagi mo at ng iyong mga anak habang panahon. Habang panahon. Hindi nung time na yun lang. Amen? Amen? Ang tanong ko, buhay pa ba si Aaron? Delay na. Hindi na po. Tama? So, sa pagsunod natin ng order ng scripture, yun ay sa senior pastor. Okay? So, malinaw? Hindi na buhay si Aaron. Tama? Ibibigay na po natin sa senior pastor. Ito ang nauukos sa iyo at sa iyong mga anak. Lahat ng handog na hindi sinusunod sa altar, maging handog na pagkain, butil, maging handog na para sa kapatawaran ng kasalanan, meron pala yung sin offerings, o handog na pambayad sa kasalanan, ito ay tinuturing ninyong ganap na sagrado at kakainin ninyo sa isang banal na lugar. Ang mga lalaki lamang sa inyong sambahayan ang maaaring kumain ito. Bukod po sa mga ganitong offerings, meron din po tayong tinatawag na best of olive oil. Alam niyo ba, ang best of olive oil, parang kakanggata. Yung sa kakanggata, di ba may unang piga, may pangalawa, may ikandong piga. Yung sa niyog po, may tatlong klase ng piga. Tama? Amen. So, ang unang piga po ng olive oil ay oil po na ginagamit sa perfume. Ang huling piga po ay ginagamit naman daw po sa lampara.
So, ibig sabihin, best of olive oil perfume. Yung ihahandog, grabe. Kagaya po ng pinag-aralan natin last week, first fruit ay hindi lang una, ito ay best na offering. Isa pa po dito, yung pinaka-pinag-uusapan natin yung first fruit, ang iyong unang bunga. Sabi po sa Numbers 18 verse 14, every devoted thing in Israel, everything that has been vowed to the Lord, shall be yours. At sinabi yun kay Aaron, ang Aaron sa panahon ngayon ay ang ating senior pastor. So ibinibigay sa Diyos, pero ang stand ng Diyos, diba, ino-offer sa Lord, ibinibigay sa Diyos, pero ang stand ng Panginoon Diyos, lahat na binibigay sa akin ay sa'yo. Sunny boy. Amen. Sabi ng Lord, hindi pa ako yun, Pastor Nico. Ang lahat ng ibinibigay sa akin, sabi ng Panginoon, ay sa'yo, Sunny boy. Amen? Amen. Binibigay po kay Aaron that time. At ang gusto ko pong makita natin, mga kapatid, ito lang po yung gusto kong makita natin. Yung kung paano gustong alagaan ng Diyos ang high priest. Ganito po gustong alagaan ng Lord ang senior pastor. Kayo ba? Gusto nyo alagaan ang ating pastor? Yung kapag nakikita nyo na parang pawis na si pastor. Ba't parang walang tubig si pastor? Mabigyan kaya ng tubig si pastor? Parang gutom na ata si pastor. Mapakain kaya si pastor? Mapagtimpla kaya ng kape si pastor? Gusto nyo bang ginagawa yun si pastor? At kasama pala ito sa pastor maker, di ba po pastor? Na kung paano tayo mag-o-obey sa Panginoon Diyos, ganun na lamang yung respeto natin sa mga pastor. And if the elders will not think of God's way of thinking, kung ang mga elders, ang mga workers, listen, mga workers na kausap ko, kung mga workers po ay hindi mag-iisip ng ganitong thinking, kapag nakikita niyo na sobrang pinagpapala ang pastor niyo, magbabago na kayo ng isip at hindi na kayo magbibigay. Hi, si pastor nakakabili na ng Hermes. Nakakabili na ng Louis Vuitton. Na Gucci. Kapag nakikita nila na ang pastor napapagpala na at hindi naka-connecta sa Lord ang tao na yun, may isip niya, ay wag na lang. Kasi parang kaya na naman ni pastor. Ay wag na lang ibigay sa pastor ang first fruit, okay na yan si pastor. Marami na yan natatanggap. Maliho. Hindi po yun ang kingdom way of thinking. At ang gusto ng Lord, ma-develop sa atin yung kingdom way. Sabihin nyo nga pa sa katabi nyo, kapatid, kahit sumagana ang pastor, ibalik mo sa Panginoon ang dapat sa Panginoon. Amen? At again, anong sabi ng Lord? Lahat ng ihahandog sa Lord, sa pastor ko. Ibalik natin sa Panginoon what is due to God. Kahit makita natin na sumasagana yung ating pastor. Pero alam niyo ba, nung inaaral ko to, sabi ko sa Lord, wow Lord, grabe talaga to. Habang inaaral ko to, pinagpapala mo talaga ang man of God. Kung lahat po tayo gagawin natin ang utos ng Lord, imagine our pastor. Grabing pagpapala ang sasagana po ang buhay ng ating pastor. At makakapagpatayo na po ng kanyang sariling bahay at ng kanyang kalupaan at ng kanyang sariling parking lot kung saan may swimming pool. Wow! At makikiswimming tayo. Doon na mangyayari ang baptism. Pinano ko na agad sa isip ko, no? So, grabe pagbabala ang mararanasan ng pastor. At kapag sumagana ang pastor, masaya ka ba? Wow! Amen! Masaya tayo. Magagalak yung puso natin kapag sumagana ang pastor. Noong isang araw nga sabi ko, naiiyak ako, Lord, hindi na lang kami, Panginoon Diyos, ang katuwang ng pastor. Marami na. Pinagpapala. Tingnan mo yung katabi mo, kasama yan. Katuwang natin yan. At ako naiiyak. Kanong inaaral ko ito, naiiyak ako. Sabi nung sinulat ko, sabi ko, but take a look and see, saan ba gagamitin ng pastor yan? Yung mga pagpapala na yan, saan ba gagamitin ng pastor? Alam niyo ba na marami po sa atin o sa inyo at marami pa ako for sure na hindi alam ang tinutulungan ng pastor. Amen. At hindi lang po tinutulungan, mas madalas pinupuntahan pa sa bahay ng pastor. Saan kukunin ng pastor ang gas? Saan kukunin ng pastor yung pang-araw-araw niya? Amen? Para sa'yo din naman pala.
Pwede mo kausapin mo yung katabi mo. Kasi mag-heart-to-heart muna kayo dyan. Hindi kausapin mo, para sa'yo din pala. Hindi ba kayo nasasaktan kung hindi kayo nagbibigay ng ikapo? Hindi kayo nagbibigay ng first fruit? Para sa inyo din pala. Parang Panginoon, parang ang Panginoon, ibinigay na din sa atin ng Panginoon. Ang gusto na ng Lord, balik pa sa akin kahit yung katiting. Kasi ito yung right na papuri. At kapag nakita ko sa'yo na nag-obey ka, na sinunod mo, I will bless you more. And I will put you in a place of abundance. Ilalagay ka ng Panginoon sa lugar kung saan pasasaganain ka niya. Huwag mong pigilan ng Lord. Ikaw lang din ang pumipigil sa Panginoon Diyos na gawin yung kalooban sa buhay mo. At kagaya ng sinasabi ni Pastor last week, hindi kailangan ng pastor yan, sa totoo lang. Gusto lang makita ng Lord sa buhay ninyo. Kasi tanong mo naman ang pastor natin, yes. Talaga naman. Polo ka lang yan. Pogi-pogi, di ba? Ang pastora natin, tingnan nyo naman. Hindi ka siya yung... Oh. Di ba? Hindi nila kailangan, sa totoo lang. Kaya-kayang magbigay ng Lord sa kanila. Sa totoo lang po. Nang hindi nila, sabi nga nila sa akin ng isang araw, may bibigay na naman sa amin ng bigas. Talagang hindi nagkukulang. Yung malapit na, hindi naman sa malapit na maubos, nabawasan na siya, may binigay ulit ang Lord. Amen. At dahil ang Diyos natin ay buhay, at dahil pinaglilingkuran ng mga pastor ay Diyos na buhay, hindi sila pinapabayaan ng Panginoon. Kaya po, huwag papasok sa isip natin na huwag ibalik sa Lord. Kasi itong mga pinagkakaloob natin sa Diyos, ay papuri natin sa Panginoon Diyos. This is our form of worship to God. Sabi nga po, we bring worship. Ano ang dala-dala mong papuri sa Lord ngayon? Ang dala mo lang ba sa Lord yung iniyak mo? Ang dala mo lang ba sa Lord yung, Lord, matagal ko nang hinihiling sa'yo? Anong dala mo sa Lord ngayon? Yung puso ba ng pasasalamat lang? Anong dala mo sa Lord ngayon? What do you offer to the Lord? Alam niyo ba yung mga katawan natin, kaya natin i-offer sa Lord? At kagabi nga sabi ko, bumabiyahe kami pa uwi. Sabi ko sa Lord, Lord, ang dami ng disciples na yun. Ang dami ng diwan na yun, Panginoon. Hayaan mo, Lord. Hayaan mo maalagaan namin sila para maging katuwang namin sila para makaliways na tayo ngayon, patabi ng patabi. Amen. At ang sarap sa puso. Ako nga, natutuwa. Paano pa ang Lord? Alam mo ba natutuwa ang Lord sa'yo nung nagpa-disciple ka? Tuwang-tuwa ang Lord sa'yo nung nagpapa-mentor ka? Kaya may prayer, magpatuloy ka. Magpatuloy tayo. Kasi kung tayo po ay magpapatuloy, there is more. Meron pa. May ibibigay pang abundance ang Panginoon Diyos sa buhay natin. Hindi lang yan yun. Yung nakikita mo ngayon, akala mo yan na yun, akala mo binabless ka na, hindi lang yan yun. There is more na kaya ipagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos. At hindi po ba natin papalakpakan ng Panginoon sa ganung klase ng pagpapala niya sa atin? Hallelujah! At, gulat kayo, no? At, ito po ang malinaw sa akin ng inaaral ko to. Kung magkamali man ang pastor sa paggastos ng finances, it is his accountability to God. Amen po. Accountability po yun ng pastor sa Panginoon Diyos. Tingnan nyo, ang accountability ng pastor, yung pag-ayos ng finances niya, at pag-aayos ng ating mga buhay. Ngayon, hindi ba natin may offer? Sabay-sabay na yung accountability. Paano ba nabago yung buhay natin? Hindi ka ba dinalaw ng pastor sa iyong tahanan? Hindi ka ba pinag-pray? Hindi ba nakinig ang pastor sa iyong mga matagal na problema? Sa paulit-ulit mong problema? Ano mong sagot? Nakinig po, di ba? Pinuntahan ka, di ba? Kinaka-counsel ka, di ba? Minsan mahirap pa rin sa atin na mag-offer. Paano nabago ang buhay natin? Hindi ko mababago ang buhay natin kung hindi gagamitin ng Lord ang ating pastor. At ako po, nung tinitingnan ko yung buhay ko, hindi ako magiging galit. Hindi ko nga hihimayin to eh. Kung dati ko lang nga buhay, binasa ko lang yan. Hindi ko mahihimay yan. Dito ko lang po natutunan sa church na ito, ang maghimay ng Word of God. At yan ay pinagmamalaki ko. Praise
Praise the Lord! Praise the Lord! Glory be to God! Na natutunan natin ngayon. Sinashare natin po ng iba nating mga, lalo na ng ating pong mga live group, na dati, wala akong kaunawaan sa salita ng Diyos. Nakangangapa ako habang nakikinig ako sa church. Tulog na ako, parang binabangaw na yung bibig ko. Mabubulok na ako doon, basta umattend lang ako, pero hindi ako nakapakinig ng maayos kasi hindi hinimay. Pero ngayon, we are so blessed. Are you blessed, church? Tanong mo nga yung katabi mo, are you blessed? Ano pong sagot? We are so blessed. Yung ganitong mga klaseng katuruan ay napapakinggan po natin. Amen po! Amen. Palakpakan nga po natin ang Lord. Lastly, last na pala ako. Wala akong orasan nga pala dito, guys. Sabi dito, we walk rightly with God by truly trusting and recognizing His power to break us from the chain of poverty. Gusto ng Lord, hindi ka habang buhay na naghihirap. Ang gusto ng Lord, pasaganahin ka. May pangako ang Lord sa'yo. Ayaw niya, nang habang buhay, naghihikahos ka. Ayaw ng Panginoon Diyos, habang buhay, nag-iisip ka, paano ako gigising? Ano kakainin ng mga anak ko? Anong sweldo ang aking matatanggap? Ano kakainin namin mamayang gabi? Ayaw ng Lord, nag-aalala ka doon. God wants to break the chain of poverty in your life. Pag sinabing chain, di ba ang chain yung sa kadena ng aso? Dire-diretso yun. Ang ibig sabihin nito, yung namana mong kahirapan, puputulin ng Lord na yun. Sino po dito naniniwala na kayang baguhin ng Panginoon Diyos sa kanyang buhay? Amen! And when you have faith, that as little as the mustard seed, kaya-kaya yung kapatid, gawin din ng Panginoon. At ngayon, habang pinapakinggan natin ang salita ng Lord, sabi sa Proverbs 3, verse 9 to 10, honor the Lord with your possessions, and with the first fruit of all your increase. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Pwede bang basahin natin lahat? Proverbs 3, verse 9 to 10. 1, 2, 3, go! Honor the Lord. Malakas! Isa pa po. Mas malakas pa. 1, 2, 3, go! Honor the Lord with your possessions, and with the first fruits of all your increase. Amen? So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Amen? Amen po? Amen! Una, sabi diyan, honor the Lord with your possessions. Pag sinabing possessions, yun yung mga bagay na meron ka na ngayon. Tama? Isipin mo nga, ano yung mga bagay na meron ka na ngayon? Bahay, may sweldo ka, meron kang mga groceries, meron kang mga kayamanan, treasure sa mundong ito, you will honor the Lord with your possessions. Ibig sabihin, ito yung sinasabi ko kanina, gusto ng Lord ng right management of possessions. Gusto ng Lord tama ang pagmamanage mo ng pera. Gusto ng Lord tama ang pagmamanage mo ng kayamanan. That is how you honor the Lord. Is it necessary na bumuli ng ganitong bagay? Makakapagbigay ba ito ng glory sa Lord? Kung hindi, wag na! Ipunin mo yan! Amen? Ulitin ko, with your possessions. Ano bang meron ka? Do you honor the Lord with your possessions? Ino-honor mo ba ang Panginoon Diyos sa mga bagay na meron ka? Kotse! Tricycle! Sige, hayaan mo na yan, magkarag-karag na yan. Pabayaan natin hanggat umaandar. Praise the Lord. Wisdom ba yun? Hindi po. Ang gusto ng Lord, yung mga bagay na pinambibili natin ng kung ano-ano, Shopee man yan, Lazada man yan, ibalik mo, ilagay mo doon. Ipunin mo para doon. Para handa ka. Kasi ginagamit mo yan panghayo. Ginagamit mo yan papunta sa church. Yung kotse mo, ginagamit mo papunta sa church. Yung bus mo, sino ba may bus dito? Ginagamit mo yan, amen, magkakabas tayo, amen. Ginagamit mo yan papunta sa church. Motor mo, ginagamit mo papunta sa church, papabayaan mo ba? Wag. So that's what it means to honor the Lord with your possessions. Even damit nyo, pwede bang tingnan nyo yung damit nyo? Do you honor the Lord with your possessions? Na-honor mo ba ang Panginoon sa pagdadamit mo? Sa pagsusuot mo ng damit? O baka mamaya bakat-bakat na lahat kung anong bakat-bakat sa'yo dyan. Do you honor the Lord with everything? Ino-honor
ino-honor mo ba ang Lord pagdating sa bag mo? Eh pagkabukas ng bag mo, puno ng basura. Naiintindihan niyo po? Ibig sabihin sa lahat ng pagkakataon, when you do everything for the glory of God, aayusin mo lahat. Aayusin mo ang right management ng iyong buhay, right management of your possessions. And sabi diyan, and with the first fruits of all your increase, lahat ng inyong increase, you will give the first fruit. At ito yung pangako ng Panginoon, so your barns will be filled with plenty. At kapag sinabi ng Lord na plenty, dahil Diyos siya, tutuparin niya yung pangako niyang yun. He will give you plenty, and your vats will overflow with new wine. Panibago? Lagi kasi nabumabaw eh. Eh di ba ang tubig? Kapag yan, puno mo na yan, tubig na yan, tapos bubuhusan mo pa ng mga tubig, nababago yung tubig, napapalitan, tama? Laging panibago at umaapaw. Sino dito gusto na nais ng umaapaw na pagpapala? Amen. Gusto nyo eh. Nais ninyo eh. You can say amen to that. But hanggat hindi mo ginagawa, na ibalik sa Panginoon ang dapat na sa Kanya, sa first fruits, sa tithes and offering, hanggang hindi mo ino-honor ang Lord sa iyong possessions. Pwede po ba tayo lahat ay tumayo? According to the principle ng Panginoon Diyos, the sacrifice of the first fruits, we should give to God the first and the best. Last week, napakinggan natin siya. Amen? At ngayong week, I suppose nakapaghanda kayo. Kung last week, napakinggan natin siya. At kung ngayong taon, hindi ka pa nakapaghanda ng iyong best, there's always a next time. There's always a chance for us para ipagkaloob yun sa Panginoon Diyos. At ito yung prayer ko sa Lord noong isang araw. Sabi ko sa Lord, Lord, I can give back to you the first and the best because I know you can and will give me much more. Ibibigay ko sa iyo, Lord, ang first and best dahil alam ko, kaya mo pang higitan to. Kaya mo pang ipagkaloob ito sa akin, O Diyos. Sabi sa salita ng Lord, so your barns will be filled with plenty. This is a wonderful principle of God. Because God is the master and distributor of unlimited resources. Sa Kanya yung unli na resources. He knows how to prosper and to care for those people who honor Him with the resources He has given to those people. Kaya-kaya ibalik sa atin ang Panginoon Diyos. Pwede po tawagin ko si Pastor? Sa unahan, baka po may i-add po ang ating Pastor sa umagang ito. Sound check. Can you give me a scripture? I want a Christian scripture. Matthew 6, 19, 21. Pababa. Kasi, let's honor God with substance, right? But, for us, na may clarity, magaan, na magbigay, sabi mo magaan, you need scripture. Amen? Lahat na yung ginagawa, nag-iipon kayo ng kayamanan sa langit. Amen po ba? Kaya na sinabi ko sa inyo nung last week, I don't need your money. Amen? Kaya ko i-bless ng Lord, kaya ko ibigyan ng Panginoon sa way na kaparaanan. Amen po ba? But to be honest, I thank you sa bawat buhay ng bawat isa. You know? Na isang araw nga, pag may nakakasawa, may nalang bigas. I don't mention the name. Merong mga kapatiran talaga na kahit sa Bible study po namin. And I thank God na merong isang kapatid po. And to be honest, I'm so thankful and grateful sa pagpapastor ko ngayon, sa pagpapastor namin mag-asawa, hindi kami pinabayaan. Meron pong kapatid po na sa ibang bansa siya, hindi niya po kami nakakalimutan. Amen po ba? You know? From time to time, nagkakamusta siya sa amin at lagi siya nagbibigay sa amin ng substance. Amen? And I pray sa buhay niya na pagpalain siya ng Lord. Amen? So, makita natin Matthew 6, 19, 21. For us, clearly makita natin yung picture na ito. Alam niyo po ba ang unang dinil ng Panginoon? Alam niyo ba sa Bible, kung babasahin yung Bible, mas marami ang kanyang pagtuturo sa pera. Okay? 75% ng kanyang teaching. Sa 100%, 75% ng teaching niya talking about money. Okay? So yung money po walang pangit.
Okay? Punta kailangan natin i-deal. Okay, ang kalaban natin, hindi mo sinabi ng Panginoon, you get both served by God and money. Ang sabi niya, by mammon. So, mammon is a spirit. Pakibilisan po, Matthew chapter 6, 19 to 21. Para mas mamaya, habang tayo nagbibigay ng tithes and first fruit natin kay Lord, ito po ay magaan sa atin sapagkat sa Diyos po natin ito ginagawa. Amen po ba? Amen. Now, yung hindi nakapagbigay ng first fruit, hindi po ibig sabihin na, kasi ngayon mo lang ito napakinggan. Amen po ba? Amen. Let's see. Tagalog po. Gusto ko Tagalog. I want you to see Tagalog. Napaganda po kasi dito eh. Ito yung naituro ko sa Pamilya Mercado nung kami live group. Diba natin naituro ko sa kanila. Nag-share ko ito sa kanila. At saka, sa English kasi doon store up yourself treasure on earth. Okay, double time. Hindi ba ako pababa yan ha? Hanggang 34 yan. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Amen? Every time you give your offering, your tithes, and offering to God, you acknowledge na lahat ng meron ka ay sa Panginoon at nag-iipon at hindi ka nag-iipon ng kayamanan dito sa lupa. Amen po ba? Let's go, 20. Ano sabi sa 20? Sa halip, sabay-sabay ka natin, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. So, ibig sabihin, ang inyong first fruit, ang inyong tithes, ang inyong offering, ang inyong sacrificial giving, listen, listen to me, hindi po siya sayang. Investment po yun in the future. Because hindi po tayo makabang buhay dito. Amen po ba? Lalo-lalo na po yung mga umahawak na mga host, bumibili kayo ng tinapay, bumibili kayo ng kape, nagluluto kayo ng pansit, amen, nagpapakain kayo sa likod ng Diyos. Makinig, hindi nyo sa amin yung basta ibinigay kay Lord. Ang Lord, binigay nyo kay Lord kasi hindi niya naman kakainin yun. Mayaman siya, hindi niya na kailangan. Kaya siya naglagay ng likod ng Diyos. Amen po ba? Klaro po ba ito? Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan doon, mag-impok kayo ng kayamanan sa halip doon, walang nanirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Amen? 21. Let's see, 21. Ano sabi sa 21? Sapagkat, pakinggan niyo kung maigi, sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Tandaan nyo lagi, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Naituro ko po ito. Now, tanong ko, sinong yaman mo? Naituro ko ito sa Ulan Family. Sinong yaman mo? So, kung ang Lord ang yaman mo, tingnan mo ba? Tayo, pag ang yaman natin ang pamilya natin, iniingatan natin pamilya natin, right? Pag ang yaman natin, trabaho natin, iniingatan natin trabaho natin, right? Pero baliktad po ito. Ito rin, Spirit, ipangyaman mo ang Panginoon ang nag-iingat sa iyo. Ang Panginoon ang nag-iingat ng trabaho mo para sa iyo. Hindi ka niya pagkukulangin, laging bukas ang kalangitan sa iyo. Alam mo kung bakit? Naunawaan mo ito. Amen? It's about time. Kung tayo tatalagin, sinong yaman mo? Ang Diyos. Kung ang Diyos ang yaman mo, dahil mahal mo ang pamilya mo, mas mahal ng Diyos ang pamilya mo kaysa sa pagmamahal mo sa pamilya mo. Amen. Do you understand what I'm saying? Amen po ba? Klaro po ba? Kaya ang unang dinil ng Diyos sa preaching niya is pera. Amen po ba? Ngayon, hindi ka na lamang magtatrabaho dahil sa pera. Magtatrabaho ka dahil excited kang ibalik sa Panginoon yung lakad sa Panginoon. Sabi ko, hindi ka na lamang ngayon magtatrabaho dahil sa pera. Makinig, dahil ikaw ay nagtatrabaho, dahil ikaw ay excited na ibalik yung sa Panginoon. 22, 22. Pakinggan niyo ba ito ha? Ang mata, ang ilaw ng katawan, kung malinaw ang iyong paningin, saan? Sa Scripture, sa salita ng Diyos, mapupuno ng liwanag ang buong mong katawan. Amen po ba? Klaro po ba? Clear po ba sa inyo pag pinapaliwanag ko ito? 23. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, malabo ang iyong paningin, talagang hindi mo maunawaan. That's why,
in-expect namin ito for the sake sa may mga bago. Mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan, at kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw ngay tunay na nasa kadiliman. And right now, binabaklas ng Lord. Amen po ba? 24, pakinggan niyo kung may sabay-sabay nga po. Walang aliping makapaglingkod sa dalawang Panginoon, Sapagkat kabubutan niya ang isa at at ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at ayamakin ang ikalawa. Hindi nyo maaaring paglingkuran pareho ang Diyos at ang kayamanan. Makinig, hindi po pera, kayamanan. There's a spirit. Makinig, ay sa bigay pastor, tingin-tingin, for the sake lamang po sa mga, makinig, don't pursue success. Huwag kayong, makinig, don't pursue success. Walang sinabi sa Bible na maging success ka. Walang sinabi sa pursue success. Makinig, ang mabilis magpalayo sa tao ay yung success. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ninyo maaaring paglingkuran ang pareho ang Diyos at ang kayamanan. The greatest enemy to fulfill the God-given destiny is success. Paano sabi success? Pilit mo, maghahanap ka ng trabaho, etc., right? Amen po ba? Napamabayaan mo yung spiritual mong kalagayan. At ang Panginoon ay nagbigay ng babala. Walang pwedeng maglingkod. Amen po ba? Sa Bible, mula Genesis hanggang Book of Revelation, don't pursue success. Ang Panginoon sabi niya, don't pursue success. Anong sabi ng Panginoon TV sa akin? Kanina habang tinuturo ni Micah isang revelation sa akin. Napaka-basic, pero napaka-powerful. Ang sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all this day shall be added unto you. Pastor, ano ibig mo sabihin, Pastor? Makinig. Pastor, ano ibig mo sabihin? Hello, please. Ano ibig mo sabihin, Pastor? That every time, clear ang understanding mo. Every time, clear ang iyong understanding. You seek first the kingdom of God. Tingin din, Pastor. Success, makinig, shall be added. Healing shall be added. Miracle shall be added. Amen? Because, makinig, clear ang understanding mo. Every time you seek first the kingdom of God, every time you understand this message, yes, Lord, I do it because I seek first the kingdom of God. All these things shall be added unto you. Success shall be added, healing shall be added, miracle shall be added, favor shall be added, peace shall be added, joy shall be added, because you clear sa iyo. Amen po ba? Amen po ba? In Matthew yan. Tiyan mo 34. Wala ba Tagalog? Meron po. 34. Wait lang po sa 34. Sige, 33 muna. Ngunit higit sa lahat ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. 34. Sabay-sabay. Hindi. Alam nyo, kanina binanggit ni Micah, kaya mahirap sa ating magbigay kasi may inaalala tayong bayarin, may inaalala tayong pangailangan, right? Amen. May inaalala tayong utang, right? I'm bold to say this. Ilang beses mo nang inisip yung utang mo? Nakaahon ka ba? Hindi ho. Nakaahon ka ba? Still, the story repeat again. Anong sabi ng Panginoon? Ang Diyos ng salita, kaya nga huwag niyong alalahanin ang bukas. Ano yung bukas? Yung problema niyo. Leave it to God. Huwag niyo alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat Araw! Amen? So every time you bring your tithes, your first fruit, your giving, your sacrifice giving, nagpapakain ka, etc., balikan yung Matthew chapter 6, 19-21. Makinig, you do it for the Lord. At ang Panginoon, dahil you do it for the Lord, makinig, doon pa lamang po kami pinagpapala ng Lord. Amen po ba? Kasi kaya sinabi ko sa inyo, hindi kailangan ng Lord ng pera. Dito pilak sa Kanya. Pero nag-isip nga po siya kung paano Kanya pagpalain. Naglagay siya ng priest, naglagay siya ng pastor, naglagay siya ng iglesia, ng church, upang lalo ka pagpalain. Lahat ng pinagpala na Diyos itaas ang kamay. Gusto mo pagpalain ka pa ng Panginoon? Lalo ka pagpalain ang sabi ng Panginoon. The
thank you sa akin mga nanay at tatay. Wala tayong pagmamayari dito. Niyang lupang katawang ito ay hindi atin. Bigay ito ng Diyos sa kanya ito. Sa alabok tayo nanggaling, sa alabok tayo babalik. Even yung apo mo, hindi ayo. Even yung anak mo, hindi iyo. Even yung asawa mo, hindi iyo. Even ang church na ito, hindi akin. Pinagkatiwala lamang po ito ng Panginoon sa akin. Amen po ba? Kaya kahit maaari, ginagawa ko yung kaparanganan, biblical way, laws and principle way. Alam mo kung bakit? Makinig, gusto ng Panginoon lumaya tayo sa espiritu ng kahirapan. Sino dito sa tao ito gusto niya mag-crossover? Lumaya sa espiritu ng kahirapan. Lumaya sa espiritu ng karamdaman. Balikan niyo po yung talatang ito. Amen po ba? Balikan niyo po yung tinuro kanina. Again and again. Matapang po ako magsabi nito. Hindi ko kailangan yung pera ninyo. Alam niyo kung bakit? Ito nakita ko. Every time sinasabi ko, hindi ko kailangan yung pera ninyo. Mas maraming tao nagbibigay sa akin. To be honest, totoo na. Every time pag sinasabi ko hindi ko kailangan, ang Lord gumagawa ng kaparanganan. Amen po ba? Because, makinig, hindi ako naglilingkod dahil sa pera. Ulitin ko po. Nag-usap kami kayo mag-asawa, sabi sa akin, Pastor, mahal, 3 years ka ng palang full time. Sa loob ng unang taon, 2 taon, 3 taon, hanggang 4 na taon, hindi pa humingi kahit ng piso. Wala pa ako hiningi kahit ng piso. Alam mo bakit? May trabaho ako eh. Amen po ba? Amen. Pero nung ako'y nag-full time na, doon pa lang ako nag-alated ang treasurer. Amen po ba? Amen? At ako po ay papugin-papugin. Papula ng papula yung asa. Nakapolong lang nung ako. Di ba may sapatos na ako na makinig, yung sapatos ko po naghahalaga 8,000 po yan. Amen po ba? Hindi ba basta sapatos? Bakit? Alam mo bakit? Makinig. Because you are faithful in giving. Makinig. Ang picture ng church, ang itsura ng church is a pastor. Kung ang pastor ay hindi maganda yung itsura, reflection po yun ng church. Paano, every time ako umaten, hanggat mara, I make sure I am pogi. Yes. Amen. Because I represent TGC. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Kaya kasi Ate Tessa sa na yun, sabi sa akin, nung nakita niya kung may balbas, nasa na ba? Sabi niya sa akin, ayun, Pastor, ang pangit po pag may balbas ka. Amen? Pero sa totoo lang nakinig ako. Amen? Kasi makinig, nakikita niyo kung anong itaganda sa akin. Amen po ba? Amen po ba? Kaya alam po ba ako ngayon, 23. Yes. 23 and a half. Amen po ba? Are you learning? Are you blessed? Ngayon, sa inyong pagbibigay, I want you back up. Itaas nyo nga po. Kasi sa next, itaas nyo lang yung ibibigay. Yung ibibigay nyo, itaas nyo, palagay dito. Amen. I want you to pray for that. Pag nilagay nyo ngayon, kasi nakaraan hindi ako nag-pray, kaya ipag-pray ko yan. At ipag-pray ko pati yung hanap buhay nyo ngayon. Amen po ba? Sa first fruit, come on. Sige. Bago umawit si Micah, pag-pray ko muna kayo. Amen po ba? Hallelujah. Yes, let's worship. Okay, kung ready na po kayo, pasok nga po lahat ng sa labas. Gusto kayo makita. Amen? Lahat na nagbigay ng first fruit mula noong unang linggo ng January hanggang ngayon, I will pray for you. Amen po ba? Pati yung hindi nagbigay, pag-pray ko pa rin po kayo. Amen po ba? Amen? Okay. Malaya na po tayo magbigay. Come on, do it. Yes po.
Sige po. Yes, Lord. Day and night, night and day, it sets around. Hallelujah. Day and night, night and day, it sets around. Day and night, night and day, it sets around. Day and night, night and day, it sets around. Day and night, night and you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Pwede po ba natin mas lakasan sa Panginoon? You are worthy, Lord! You are worthy, Worship. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah, Lord. Pakitas. Bawat isa. Amen. Let's pray sa inyong hanap buhay. Amen po ba? Your bread and butter will never be the same again. There's a promotion in your life right now. Receive it. Sabi ko po, makinig po kayo maigay. Gusto ko nyo tanggapin nyo ito in the spirit. Don't operate in natural mind, operate in spiritual mind. There's a promotion. Because you are faithful in a little, God will establish you in much. Amen? Bakit ko sinabi na ikaw ay faithful? Kay Pastor. Bakit ko sinabi na ikaw ay faithful? Kahit kailangan mo, pero dahil alam mo hindi iyo yan, ibinabalik mo sa Panginoon. Amen? Lahat po ngayon na nag-desire na magbukas ng negosyo, magkaroon ng magandang trabaho, I pray for you. Be ready. I say be ready. Sabi ko be ready. Nakikinig po ba kayo? Lahat na gusto niya ma-promote, ma-increase ang kanyang buhay, I say be ready. Sabi ko be ready. Be ready. Amen. Mula nung bumakbang ka, pagpasok ng January hanggang sa araw na ito, maging sa susunod ng linggo. Amen po ba? Hallelujah. I pray for you. At ikaw na desire mo na magbigay pero wala kang may bigay, I pray for you also. Amen po ba? Lift up your hands. Sa pangalan ni Jesus, Lord, I thank you sa buhay ng TGC family. Lord, lahat ng tatay, nanay, lahat ng mga
anak na nagtatrabaho. Lord, you see their heart. They are faithful in giving. Lord, Panginoon, they are faithful. Panginoon, binabalik yung para sa iyo. Lord, hindi namin kaya ikaw talunin sa pagbibigay. And right now, I prophesy right now in the name of Jesus na magko-crossover ang iyong finance. Sabi ko, magko-crossover. I prophesy right now, mag-i-increase ang iyong finance. Mag-i-increase ang iyong trabaho. More of client. Mag-i-increase, more of favor. Mag-i-increase ang iyong buhay. There's a promotion comes from the east, from the west, from the north. Hallelujah! Mag-i-increase. Kung naunawaan mo ako, kung naunawaan mo panalangin dito, magpapasalamat ka ng lubos. Hallelujah! Pupurihin mo yung ang pangalan ng Diyos. Hallelujah! Mula sa araw na ito, dahil ikaw ay tapat, na ibalik ang para sa Diyos. Damhin mo, makakaranas ka ng kagalingan, makakaranas ka ng kapayapaan, makakaranas ka ng provision. Ang taong ito ay taon ng crossover. Embracing our God-given destiny. Ang destiny natin ay mayaman ng mayaman, mabuti ng mabuti, pangat na pangat ang buhay, Christ-like character, Christ-like character. Lord, salamat po, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na mayaman. Ang iyong mga anak ay pinagyayaman mo sa lahat ng bagay. Yung nasa likod, I want you to pray. Huwag niyo babastahin ang panalangin ito, Lord. Itinataas ko, Lord, ang first fruit at ang tithes and offering. Mula noon, ngayon at magpakailanman, ang buhay ng mga tao na nagbigay. At ngayong mga may pagdalasang magbigay. We'll never receive again. I prophesy right now that God can do exceedingly, abundantly, more than you think and more than you imagine. Ang iyong halaman ay mamumunga ng sanggana. Magkakaroon ka ng mga project dito, project doon. Ang iyong mga anak, ang iyong mga inaalagang hayop ay magpupunga. Hallelujah! Yung dinidisa ng puso mo ay mangyayari. O Lord, pagpalain mo ang lahat ng tao, lahat ng iyong mga anak, maging sa mga anak mo na hindi nakapagbigay. Lord, mula sa araw na ito, hindi ka na mawawalan. Pakinggan mo ang aking panalangin, taas mo yung kamay. Mula sa araw na ito, hindi ka mawawalan. Pinapawalang visa. Pinapawalang visa ko. Pinapawalang visa natin sa pangalan ni Jesus. Ano mang espiritu ng sakit, karamdaman, kahirapan sa pamilya mo. So, kung nakikinig kayo, say amen. Sabi mo, sawa na ako sa espiritu ng kahirapan. Sabihin mo, itong taong ito ay ahahon ako. Magandang taon na ito para sa akin at para sa aking pamilya. Amin ang bahay na ito. Amin ang sasakyan na ito. Amin ang negosyong ito. At marami pang negosyo. Marami ka pang gagawin sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus. Lord, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Glory be to God. You are worthy of it all. Oh, from you are grace. Oh, from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. Oh, today, you are worthy, Lord. You are worthy of it all. Napapuri sa Panginoon. You are worthy of it all. From you are, from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And this is our prayer to our Lord. Sing. You are faithful and true. Glorious Lord. Oh, my life is you. I adore. You touch my
So, saglit na announcement lang po ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. So, praise the Lord. Nagsimula na po kahapon ang ating matagumpay Discipleship 1 at palakpakan po natin ang Diyos sa lahat ng kapatid. Praise the Lord. This will be a victorious journey para sa bawat isa. So, reminder po, January 21, continue po ang ating D3. So, Tuesday po yon. And on Saturday, na next week po ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating D1. So, para po sa lahat ng o-order or mag-a-avail ng ating devotion book, nandyan po ang ating Sister Irish, Sister Micah. Pwede po kayo lumapit sa kanila. Pero may policy po kasi tayo sa devotional notebook na payment first. So, hindi po siya pwedeng kunin agad. Kailangan may bayad po muna. So, sir, sorry, wala ko nasa school ako. Brother, magkano ba yung devotion book or devotional notebook? That is only 40 pesos po. Amen. Okay po, lapit po kayo. Hindi po tayo magbibigay ng devotional notebook without payment. So, lapit na po tayo kay Sister Micah, Sister Irish. At para po sa mga gusto, nagkaroon ng desire na umattend ng Discipleship 1, open pa rin po. Amen! So hanggang January pa, pwede pa po kayong mag-enroll. Kaya huwag na kayong papahuli. So pwede pa pakita natin yung picture kahapon. Meron ba tayong picture kahapon? Wait lang. Teka lang. So lahat po ng interested, dahil napagtanto niya na parang gusto ko, parang kailangan ko ng discipleship, kailangan ko ng... Sino nakakita sa posting? Lahat po, pwede pa po. So, hanggang January pa, pwede pa. Pero pag po nag-February na, close na po yung ating enrollment. So, I urge you with all my heart, ito po ay hindi para sa amin, hindi para sa church. Ito po ay para sa inyo upang mas maging matibay, maging mature tayo, mag-grow tayo spiritually kay Lord. Amen po ba? Again po, sa mga gusto mag-avail ng devotion book, ito naman po ay para sa lahat. Hindi lang po sa mga umaattend ng discipleship. Sa lahat po ng nais ng devotional notebook, lapit po tayo sa ating leaders, siguro po kay Sister Micah o kay Sister Irish. Diyan din po Sister Mau, Sister Elaine. 40 pesos po yung avail. And on January 26, that is next week, palakpakan natin ang Lord. So wag na wag po kayong mawawala, for it is our anointing of oil. So tapiin nyo nga po ang inyong katabi, huwag kang mawawala, kapatid. So sama niyo po ang inyong mga anak, ang inyong mga pamilya. Let us be protected, anointed, and guided by the Lord this year 2025. Amen po ba? Para talagang matanggap natin our crossover to embrace our God-given destiny. So don't miss it. Huwag kayong magpapalate. Kung pwede, 7:45, nandito na lahat. Let us prepare our spirit, our hearts. I encourage you na sumunod po tayo sa January 25 na fasting na led by our prayer head, Sister Vivian. So ito po ay fasting po natin sa kanya-kanyang bahay. Pwede po one meal, pwedeng Daniel fast, gulay lang, at saka prutas, pwedeng water, pwedeng full fast na talagang tubig lang. Okay, more po sa word. Maganda po mag-gather ngayong family at mag-aral lang kayo ng Word of God before mag-Sunday para talagang ready yung ating spirit. Napakahalaga po nito na huwag po kayong mawawala sa ating anointing of oil. Opo, yung bawat families po, according to our pastor, dala po kayo ng baby oil. Kahit baby oil na pastor. Baby oil, olive oil, o mantika. Huwag din po yung nabibili sa El Shaddai, ha? Wag yun kay Patrick Pio, ha? Baka po may magdala eh. So, bawal po yun. Baka may natitira pang oil galing dati. Hindi po yun pwede. Pwede po yung baby oil, yung maliliit. Ang mangyayari po kasi, Pastor, pakiwan ko na. So, yung oil po na dadalhin nyo, so pagpe-pray po yan ni Pastor, pwede nyo po siyang iuwi sa bahay at kayo as a family, pag-pray nyo yung bahay nyo. Yung mga gamit nyo, kayo mismo, you have also the authority. Pero maganda po, nandito tayo lahat. Kahit Pastor, sama na din ba natin yung mga gusto nilang ipa-anoint na kotse, motor? So, lahat po, gusto nyo ipa-anoint kay Lord. Ano bang meaning ng anointing? The protection, the guidance, the presence of God na sasama sa atin this year. Okay po? So, January 26, I urge you with all my heart, 7:45, nandito na tayo. Ano gagawin natin pagdating? Magkamayan tayo, pero pagkaupo nyo, you pray with all your heart, Lord, ready my spirit, ready my heart, kasi napakahalaga po nito sa Panginoon. So, announce ko na din po ang our February ganap. February 14 po, meron tayong youth gathering, palakpakan po natin. So, youth, abangan niyo po yung mga further announcement namin ni Ate Michael, no? Ito po ay may bayad, para medyo bongga naman. Iba tayo ngayon. Amen? Wow!
Nasa isip ko, nasa ano, arikal kami ng restaurant, kaming youth. Yes. Kaya maganda kami pambayad. Okay, and on February 23, hindi pa patalo ang ating mga men and women, ang ating couples ministry. So, per couple po is 1,000. So, ibig sabihin, 500 per person po. So, maghanda na po. I urge you, I suggest, nandiyan po ang ating mga leaders, pwede na kayo kung may extra kayong 50 ngayon, 100, magbigay na po kayo para ma-record namin. Para hindi kayo mabigla sa araw ngayon. At para, pagdating ng araw ngayon, kasama kayo at sama-sama tayo mag-enjoy as a couple. Napakaganda po na mas strengthen ang bond, ang relationship ng mag-asawa kasi the family is the basic unit of life. Okay? So, sino po dito yung mga men and women? Taas ang kamay. Ito po ang aking encouragement sa inyo. Kung may extra kayo, kahit 10, 20, magpatabi na po kayo sa ating mga elders, pastoral staff, para pagdating ng sinilan, hindi na kayo mabibigatan. Walang imposible sa napapaghandaan. Amen? Amen. Okay, so yan po. And on April 17 to 18, our family camp. This is 500 pesos per tao. Ganun din po ang minumungkahi ko sa inyo. Kung may extra kayo kahit 5 youth, maghulog na kayo para hindi tayo nabibigyan. So, alam ko po kung yung 14 pesos na kami. 14 pesos a week. So, anong araw na ba ngayon? January ano na ngayon? January, siguro February na natin simulan. So, 500 divided by February, March, kahit 2 buwan, divided by 8. So, mag-ipon po kayo ng 62 pesos or 63 pesos per week. Meron na kayo. April 1st week, makakapagbayad na kayo ng camp. Okay? So, I urge you, gamitin natin yung wisdom na binibigay ng Lord. Paghandaan natin. Kasi, para kanino ba to? Para din po sa atin. So, sino pong excited sa ating yearly events? Palakpak po kay Lord. Okay po? And I know, katulad po pa ng Prince Pastor kanina, God has already provided for every one of us. Amen? So, wag na wag po tayo mawawala next week sa January 26, our anointing of oil. Paghandaan po natin yung baby oil na ating dadalhin per family, hindi per tao, maganda per family na lang. Tapos, yung ating po mga gawain, let's be attentive sa ating Monday, meron tayong Camellia. Tuesday, meron tayong Monday, ay doon tayo kay Brother Bal. Ayan! So, lahat po ng available on Monday, doon po tayo sa residence ni Kuya Val. Hindi naman lahat, no? Para po tayo magsama-sama. Kasi po si Kuya Val ay malapit na umalis. Ayan. And we pray na yung pakalisin na tayo pa yan. Amen. Palapakan natin ang Lord. Tuesday po, our day 3, huwag mawawala mga leaders. Wednesday, asigurado yung worship team and event sa sa Balanga po. Thursday po natin, antabay po kayo sa announcement. Kasi po sa Thursday ay meron po tayong bonggang event. So, abang na lang po tayo sa mga Jesus natin kung magkakancel yung intimacy at makijoin tayo. So, siguro yung may event na lang hayaan ko mag-invite. Okay? So, ayan po. And on Friday po, meron po tayong leaders mentoring. And Saturday, D1 and sa Friday po, meron po tayong life group sa Ulan at saka sa Mercado Family. Tama po. And Saturday, meron po tayong Bartolome. Sa lahat po ng hinihingi po ng Lord to mag-pledge sa kids, tulungan po natin yung kids ministry natin. Yung jail natin, praise the Lord, may mga nagbigay po, huwag po tayo magsawa. Meron po tayong jail ngayon, dito na Pastor. Meron po tayong jail sa lahat po ng available this week. And, syempre, ulitin ko kasi importante to, on Sunday, huwag na huwag po kayong mawala. Kung pwede yung buong family nyo, kahit hindi pa nakaka-attend sama natin. Amen? So, palapakan po natin ng Lord. Pastor, mix and women's today. Ang kalalakihan doon kami, yung Kuya Bal, kalalakihan, ang women's sa tayo. Sa church ng women's. Dito pa rin tayo. Okay, so praise the Lord. Tinatawagan ko na po ang ating closing prayer. Sige po, tayo po'y magsitayo na at isang lakas na palakpak sa ating Diyos kabuhay. Lord, maraming salamat, Lord God, sa umagang ito. Na tunay, Lord God, ang binigay mong knowledge and wisdom sa